pong marinig. Kumusta po kayong lahat? Okay kayong lahat? Pag okay kayong lahat, ibig sabihin, mura ang bigas. Mura ang gamot. Hospital, mura. Nako, may kuryente, mura. Oo, mahal pala lahat eh. Bakit sasabihin nyo mabuti kayo, mabuti ang kalagayan? Napakahirap ng buhay natin eh. Alam nyo ba na 27% po ng ating mga kababayan ang nagsasabi ngayon na hindi po sila nakakakain sa tamang oras. Survey po yun, ha? Masyadong mataas po yun. 27%. Yun naman nagsabi po na sila'y mahirap. Mahigit 15 pamilya po ang nagsabi. Nakakaramdam na po sila ng hirap. Kung ang isang pamilya po ay mayroong 5 miyembro, halos 78 million na Pilipino po ang nakakaramdam na sila'y mahirap. Hindi po ganito ang gusto nating mangyari. Ang ginagawa po ngayon, para bang kapag kayo inabigyan ng ayuda, yun na yata yung sagot. Inibigyan kayo ng AX, inibigyan kayo ng tupad, ng MAIT, ng AKAP. Tama po? Lahat po ba nabibigyan? Kailangan malaman po ninyo ito. Unang-una po ako ay nagpapasalamat. Nandito po kayong lahat. Napakarami po ninyo. Si Yorme, darating na po. Nakita po kami ni Vice Mayor Chi. Kumakain lang po dyan sa may baba. Nauna na po akong magsalita dahil may pupuntahan pa po kami sa kabila. Pero bago po ang lahat ay gusto ko sabihin, wala po akong daladalang AX. Wala pong tupad, wala akong AKAP. Alam po ninyo, pag sinuma natin itong 5 ayuda na binibigay po ngayon sa mga tao, nagkakahalaga po ito ng 194 billion pesos. Ganon po karami. Ang dapat pong mabiyayaan sa laki ng halagang ito, hindi dapat kukulangin sa 27 million na mahirap na Pilipino. Dito lamang pwede kong tanungin, kayo po ba lahat ay nabigyan? Sa tansya ko po, wala pang 10% ang nabibigyan. Sa makatwid, yung ayuda po ay hindi sagot, hindi isang mabuting hakbang para ibangon ang kahirapan ng isang nagdarahok na pamilya. Ano pong gagawin natin? Alam po ninyo, kapag ako po'y nakarating sa Senado, pagkat nakarating po ako sa tulong po ninyo, ganito po ang gawin natin. Sasabihin ko sa mga kasama ko sa Senado, ganito ang gawin natin. Hindi naman lahat nabibigyan ng mga ayuda kasi. Yung sistema hindi perfecto. Merong korupsyon na nangyayari. Hindi lahat nabibigyan. Kailangan lahat mabigyan. Paano po natin gagawin? Lahat po ng pamilya na kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente, ilibre na po natin yun. Pwede po natin gawin yun. Kasi sasabihin ko sa mga kasama ko, gawin natin. Ito lang ang paraan para yung 27 million Pilipinos na mahirap, lahat po mabigyan. Kinuwenta ko na po eh. Ang halaga po ng lahat ng yun, pag nabigyan natin o nailibre natin ang 2,000 pababa, ang bilang po na napagsilbihan natin, 27 million Pilipinos. So lahat po nabigyan. Wala pang corruption. Bakit po? Diretso na po sa inyo. Wala pang magpapapogi. Kasi, kala mo galing
bulsa nila, bibigyan. Hindi po, sa inyo po yun eh. Ganun po dapat ang unang gawin ng ating pamahalaan. Hanapan po ng solusyon ang napakalaking problemang inaharap pang kabuhayan ng ating bansa. Hanggat hindi po natin naibababa ang presyo ng kuryente, hindi po mabubuhay, hindi uunlad ang ekonomiya ng ating bansa. Kasi po tayo ang pinakamataas sa singil ng kuryente sa buong Asia. Hindi po yun ang layunin ng batas. Yung batas po na ginawa, 24 na taon nang nakararaan, ang sinasabi po, idulot mo ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa abot kayang halaga. Yun po yung nasulat. Letra por letra. Abot kaya. O bakit po baligtad na nangyari? Kayo po kasi sino binoboto ninyo? Kasalanan nyo naman yun. Ilang pong eleksyon na, puro balik-balik na lang. Gusto po niyong magkaroon ng pagbabago? Bumoto kayo ng bago. Yun lang po. Tingnan po niyo nangyayari. Sa harap ng napakaraming problema ng ating bansa, ang ginagawa pa, nagkakahati-hati ang ating bansa. Isip-isipin nyo, tatanggalin nyo ang Vice President. Saan naman kayo nakakita ng ganun? Wala namang kasalanan ng Vice President. Wala po talagang kasalanan. Kasi, ganito po ang ginawa nila eh. Sabi niya, tingnan natin yung pagkakagasta ng kanyang confidential funds. Tingnan natin. Confidential funds. Eh, tinanong ko po sa COA, ilan po bang opisina ng ating pamahalaan nang merong confidential funds? Na ipinalam din ng COA na sila'y ino-audit din. Ilan po ba? Mahigit pong 400 na opisina ng ating bansa. So, bakit po isa lang yung ating inuusin? Ba't isa lang po ang ating sinusunod? Mapagkakamalan tayo, sabi ko ganyan. Lalong-lalo na ang mga mamamayan ng Maynila, matatalinong mga tao yan. Mapapansin at mapapansin, namumuliti ka tayo. Tinanggal po nila, in-impeach nila ang Vice President, wala pong batayan. Kasi po, hindi tungkulin ng House of Representatives na kapiyang mag-audit. Ang meron lamang pong karapatang mag-audit na kaisa-isang opisina, ito po yung Commission on Audit. Eh, congressman lang po kami, di man kami auditor, bakit kami magpapasya kami mag-audit? Yan pong nangyari. O tingnan po niyo yung ginawa nila sa Pangulong Duterte, walang kasalanan ng Pangulong Duterte. Ang kasalanan niya lang kung may tuturing po natin. Nakita po niya yung panganib ng droga. Nakita niya na kapag hindi niya nalabanan ang epekto nitong lumalaking problema ng droga, masisira ang pamilya. Mawawasak ang lipunan, wala ng kinabukasan ng ating bansa. Meron pong namatay. Bakit po may namatay? Eh yung nagsusulong ng mga droga, mga kriminal ito. Wala nang inisip ito kundi makinabang. Pero sisirain nila. Sukat na sirain ang kalagayan ng pamilya. Walang problema sa kanila. Kumita lang sila. Gumagamit ng droga, nagbebenta ng droga, nang bibiktima ng... Bakit hindi po nila isipin ang nabiktimang mga pamilya ng mga drogista? Bakit po huhusgahan ninyo ang programa ng isang Pangulo base sa dami ng namatay? Bakit hindi nyo husgahan sa dami ng pamilya sa milyon-milyong Pilipinong nakinabang doon sa kanyang kampanya sa droga? Dapat ganun po. Tingnan yung nangyayari ngayon, nagkakahati na po tayo ngayon. Paano natin re-resolvahin ang problema ng bansa? Eh, kailangan naman po siguro bumoto naman kayo ng taong inakala ninyong gagawa naman, magtatapat sa inyo. Eh, kayo naman po ang may kasalanan. Ang gusto niyo yung gumagawa ng pelikula. Paano po ang gagawin natin? Alam po niyo, parang ganito para magkaintindihan po tayo. Tingnan po natin ang Senado. Kumbaga sa niluto, iba-ibang sangkap, iba-ibang sahog. Pinilit po ninyong niluto, kayo pong lahat ang nagluto. Pinilit ninyong niluto.
Eh kasi po, kung kayo po nagluluto ng paksiw, alam po ninyo yung sahog. Alam na alam po nyo. Sinigang, alam nyo. Metsado, adobo, alam po ninyo. Pipiliin ninyo yung sahog para maidulot nyo sa pamilya nyo yung tamang putahe na gusto nyo ibigay sa kanila. Ang ginawa nyo po, pinagsama-sama nyo na po ang mga sahog at mga sangkap at bigla nyong niluto, kayo po yung nagluto eh. Pagkatapos, dinilagay po natin sa ating kapagkainan. Sabi nung anak natin, Nay, ano po ba itong niluto nyo? Huwag mo nang itanong kung ano yung luto na yun, basta kainin mo. Mahirap po yun. Mahirap po yun. Sino nagluto? Kayo po, hindi nyo na pinili ang sahog. Madalian, mabilisan. Pakakain nyo ito, hindi nyo naman alam kung anong klase itong luto ito. Ano po ngayon ang gagawin ni Dante Marcoleta? Bakit po ako nagpipilit? Sa tulong ninyo, ay pupunta po ako dyan sa niluto na yan. Pwede po ba gawin nyo na lang akong magic sarap? Para magkalasa man lang. At mula po dyan sa lasa na yan, baka po tayo magkaroon ng pag-asa. Pwede po ba? Pwede po? Pwede po? Walang usapang matino po ito, ha? Dante Marcoleta po. Number 38 po sa balota. Madali pong tandaan. Kalibre 38, madali pong tandaan. Si Senador Bato po, number 22. Kalibre 22 lang yun. Paltik lang yun. Ito. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Kailangan po makabalik ako rito. Makakabalik ako rito. Sa tulong ninyo, pagbabalik ko, magkikita-kita tayong lahat. At ang aking mga kaibigan, si Yorme, si Chi, ang inyong magiging mayor at vice mayor at lahat po ng kanyang team. Para sa ganon, pagbabalik ko, kasama ko rin po yung team na nakikita niya ngayon. Gagawa tayo ng mabuti sa ating bansa. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Muli po, wag po natin kalimutan i-shade ang number 38 sa hanay ng mga senador. Muli po, palakpakan po natin, Senator Rodante!